Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 571 hanggang 580. Kabanata 571 pakipasok ang urn sa lungguhit isa. Oh, may ganyan. Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, lumingon si Aaron Jackson na may hindi magiliw na tono at nagtanong, Mr. Jack, pinaglalaroan mo ba ako? Sa palitan na ito, 12 ng mga tao ang biglang bumaha sa silid, na nakapalibot kay Jack Lau at sa kanyang pamangkin. Nang makita ang eksenang ito, nanghina ang mga paa ni Jack Lau at agad siyang bumagsak. Nanginig ang kanyang ulo, at bumuhos ang pawis na parang ulan. Mr. Jackson, pakiusap, dapat kang maniwala sa akin, maniwala sa katapatan ng pamilya Jack. Tumayo si Jack Moore, pinandilatan si Julius Reed, bastos ka, anong lakas ng loob mong subukang isabotahe ang pagkakaibigan namin ni Mr. Jackson? Totoo o hindi, ay swipe lang ang card at malalaman namin. Si Julius Reed, ngumunguya ng mansanas, ay walang pakialam na sinabi, kung talagang mayroong 300 milyon sa account, bibigyan kita ng 30 bilyon at personal na humingi ng tawad sa iyong pamangkin, paano iyon? Fine. Kung wala, bibigyan mo lang ako ng 15 bilyon. Itinapon ni Julius Reed ang core ng mansanas sa basurahan, tumalikod, at umupo sa tabi ni Jack Lau, may 1 linggo ka, o huwag kang mag-abala sa pagpunta. Sige, malamig na ngumiti si Jack Moore, ang 300 milyon sa card ay inilaan mula sa pananalapi ng pamilya Jack. Bago umalis, paulit-ulit niyang kinumpirma, ang account ay may eksaktong 300 milyon, hindi pa binibilang ang interes na naipon nitong mga nakaraang araw. Paano maaaring magkaroon ng pagkakamali? Sana makapagtestigo si Mr. Jackson, kaya hindi ito maitatanggi ng hamak na ito. Tumanggo si Aaron Jackson, itinuro ang Dominating Tiger, I swipe ang card ngayon, hindi ako makapaghintay. Naiintindihan. Ibinalik ng Dominating Tiger ang card, at kaagad, binuksan ng isang subordinate ang isang computer at nagsimulang magtanong. Hoy, munting hamak, para kang tumatanggi sa daan patungo sa langit ngunit nakapasok ka sa impyerno. Si Jack Moore ay mukhang saplada, lubos na hindi alam ang kakaibang takot ng kanyang pamangkin. Nag-aalala lang ako kung saan ka mahahanap, at isipin, si Aaron Jackson, tulad ng isang propeta, ay nahuhuli ka ng maaga. Anyway, hindi nagalaw ang pera sa card kaya wala siyang dapat ikatakot. Kuya, mahigit 900 na lang ang natitira. Noon lang, lumapit si Dominating Tiger kay Aaron Jackson na may hawak na laptop. Hindi, imposible yan. Ang mukha ni Jack Moore ay nagbago ng husto, ang una niyang naisip ay sinusubukan ni Aaron Jackson na i-double cross siya at lunukan ang kanyang pera. Ang halaga sa bank card ay na-verify na niya bago mag-abroad. At sa lahat ng oras na ito, ang bank card ay itinatago ni Jack Lau, walang pagnanakaw. Mr. Jack Moore, mangyaring tingnan. Nang makita ang screen ng laptop, naging malungkot ang mukha ni Aaron Jackson. Siyempre, kahit na may 300 milyon talaga, pare-pareho lang ang pakikitungo niya sa mga tiyuhin at pamangkin na ito. Nakakasakit sa kanyang kuya, hindi nila inaasahan ang isang magandang wakas. Ngunit ngayon, mayroon lamang talagang ilang daang dolyar. Imposible. Talagang imposible. Nakita ni Jack Moore ang dami na nakadisplay sa screen ng computer at naramdaman ang pag-ikot ng mundo sa kanya. Ang bilang ay 943 yuan and 27 fen. Dapat may pagkakamali. Itinuro niya ang screen ng computer, nalilito kung ano ang gagawin. Sinasabi mo bang may ginawa ako dito? Malamig na tiningnan ni Aaron Jackson si Jack Moore, mula nang pumasok ka sa silid na ito, nasa kamay ko na ang bank card. Kung mayroon itong 300 milyon habang kasama mo pa ito, dapat nasa akin ang problema. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabilis na ikanaway ni Jack Moore ang kanyang mga kamay.
Kahit na sa tingin niya talaga, hindi niya masasabi ito ng malakas. Minsang sinabi, sa ibang bansa, malamang na hindi siya makakaalis. Nangunguna sa tigre. Tumayo si Aaron Jackson habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, malamig na nagtanong, saglit lang nasa kamay ko ang card na ito bago ako nasa pangangalaga mo. Ngayon, bigyan mo ako ng paliwanag. Kuya, bumaba ang tingin ng nangingibabaw na tiger at sumagot, hawak ko ang card na ito sa buong panahon, talagang hindi ko ito pinakialaman. Kung mapapatunayan na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa akin, handa akong tabyusan ang aking kamatayan. Pagkatapos magsalita, sinunggaban ng dominating tiger si Jack Moore, sa ngayon, gusto kong suriin ang mga record ng paglilipat. Kung ito ay nagpapatunay na hindi ko ginawa ito, ipinapakita nito na binabalangkas mo ako, sinusubukang pukawin ang gulo sa pagitan namin ni Kuya. Hindi ko sinasadya. Bagamat ang pamilya Jack, kung saan nagmula si Jack Moore, ay mayaman din at nagsimula sa smuggling. Ngunit hindi ito ang Amerikas. Ito ay ang silangan. Sa lupaing ito ng Huasia, maaari rin niyang tawagin ang langit at lupa ng walang kabuluhan. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay parang nasa lungga ng dragon at pugad ng tigre. Dose-dose ng mga tao ang nakatayo na nagbabantay sa pintuan sa likuran niya. Walang posibilidad na makatakas. Ngunit kung mapapatunayan nga na nasa card pa rin ang pera bago niya ibigay kay Aaron Jackson, maaari niyang linisin ang kanyang pangalan. Kung ganoon, kahit si Aaron Jackson ay hindi siya kayang guluhin. Sa ilalim ng mundo, ang isa ay dapat palaging magsalita ng makatwiran. Kahit nasaan ka man, pareho lang. Sige, ngayon ay titiyakin ko para sa aking sarili kung sino ang nagsisinungaling, deklara niya. Iminuwestro ni Aaron Jackson ang isang subordinate, tulungan akong suriin ang mga record ng paglipat sa card. Agad-agad, kuya. Agad na lumapit ang isang staff na nakasuot ng salamin, walang humpay ang pagpindot sa kanyang notebook. Makalipas ang kalahating minuto, masusing inimbestigahan ang mga transfer record ng bank card. Ang lahat ay malinaw na ipinakita sa screen. Oh, talagang may 300 milyon. Nakangiting sabi ni Aaron Jackson, mukhang hindi ka naman nagsinungaling. Ang karunungan ni Mr. Jackson ay kumikinang. Matapos marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay nakahinga si Jack Moore. Basta napatunayan na may pera sa card, tapos walang kinalaman sa kanya ang usaping ito, internal issue ni Aaron Jackson. Hindi mahalaga kung nagpa siya si Mr. Jackson na maglinis ng bahay o ayusin ang mga bagay, ang kanyang pera ay nagastos pa rin. Mr. Jackson, pinaghihinalaan ko ngayon na ang bagay na ito ay may kinalaman sa hamak na nasa harap natin. Mabilis na lumipat ang mga mata ni Jack Moore, na tumitig sa mga mata ni Julius Reed, kung hindi, bakit susumpa ang lalaking ito na wala pang 10,000 dolyar ang natitira sa loob? Malinaw, alam niyang wala na ang pera. Talaga, alam ko, tumanggaw si Julius Reed, hindi nag-aalok ng pagtanggi. Siyempre, alam niya, kahapon, nang tumaya si Jack Lau, ganap niyang ginastos ang 300 milyon sa card, at sa huli, si Thompson ang nagpiyansa sa kanya. Kita mo, inamin niya. Pagkaraang marinig ang pag-amin ni Julius Reed, ang isang nakaluwag na Jack Moore ay nagpakita ng kasiyahan sa kanyang mukha. Sa wakas, napatunayan na ang kanyang pagiging inosente. Isang maling alarma na lubhang nakakatakot. Ngunit perpekto ang kinalabasan sa huli. Mr. Jackson, naglakas loob pa siyang kotsain ka. Nang mabawi ang kanyang espiritu, isang galit na si Jack Moore ang nagsabi, talagang hindi mo siya dapat pabayaan. Ang gayong tao, ang kanyang puso ay karapat-dapat sa kamatayan. Gaya ng kasabihan, ang pagpatay sa isang tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo, pinalalaki na ngayon ni Jack Moore ang kwento, umaasang magalit si Aaron Jackson at pagkatapos ay ipapatay niya ang mababang buhay na ito. Talaga, tumanggaw si Aaron Jackson, bumantong hininga, ang kanyang puso ay karapat-dapat sa kamatayan. Mr. Jack Moore, sabihin mo sa akin, paano ko dapat parusahan ang isang taong nang ahas na kotsain ako? Ibinuka niya ang kanyang mga kamay, itinuro ang 12 ng tao sa pintuan, ako, ang iginagalang na may-ari ng Copper Sparrow Platform, isang malaking shot sa Gonzales City, ay ginawang tanga sa harap ng sarili kong mga nasasakupan, anong parusa ang nararapat? Sa pinakakaunti,
baliin ang magkabilang binti niya. At kahit na iyon ay hindi sapat na malupit, doon lamang maipapakita ang iyong makalangit na bagay. Kung hindi, kung ang balitang ito ay lumabas, ano ang iisipin ng mga tao sa iyo? Sabi ni Jackmore na may excited na mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 572, talaan ng pagkonsumo sa lungguhit 1. Ayon sa karanasan na naipon ni Jackmore sa labas, naniniwala siyang totoong galit si Aaron Jackson. Ang ganitong uri ng mga pinahahalagahan ng boss ay higit sa lahat. Kung ikukumpara sa pera, hindi mabibili ang mukha. Ngayong hayagang nagtanong si Aaron Jackson, handa na si Jackmore na pasiglahin ang apoy, na naghatid ng nakamamatay na suntok kay Julius Reed. Maaari bang ay bully ng isang maliit na thug ang isang miyembro ng pamilya Jack? Paano kung magdagdag ng 2 pang braso, paano iyon tunog? Tanong ni Aaron Jackson sa malalim na boses. This would, of course, be the best. Para maglakas loob na linlangan ka, Mr. Aaron Jackson, talagang pagod na siyang mabuhay. Ang iligtas ang kanyang buhay ay isa ng dakilang gawa ng awa. Natigilan muna si Jackmore, pagkatapos ay bumungad sa kanyang mukha ang hindi mapigil ang kasiyahan. Hindi niya inaasahan na si Aaron Jackson ay magiging mas malupit kaysa sa kanyang sarili. Ngunit ito rin ang gusto niyang kinalabasan. Ilang sandali lang ang nakalipas, gustong sabihin ni Jackmore na pawalan ng kakayahan ang mga paa ni Julius Reed at itapon siya para mamalamos sa mga lansangan. Ngunit, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang puntos upang makipag-ayos kay Julius Reed, at ang gayong pahayag ay maaaring mukhang maliit. Ngayong si Aaron Jackson mismo ang nagsasabi nito, natural na tinanggap ni Jackmore ang ideya. Mabuti. Pagkatapos, mangyaring pumunta at tingnan ang mga talaan ng paglilipat sa computer. Iminuwestro ni Aaron Jackson ang kanyang kamay at sinabi sa mga taong nasa likuran niya, isara ang pinto. Whoosh! Sumara ang mga pinto ng Asher Dragon Hall. Sa loob ng silid, nagkaroon ng instant na katahimikan, na tanging mga tunog ng paghinga ang natitira. Tito, dahan-daang hinayla ni Jack Lau ang damit ni Jackmore, ang kanyang mukha ay namutla na. Kahit kumpara sa isang pirasong puting papel. Mas mapatla ang 3 shades. Magpahinga ka lang dito, huwag kang mag-alala. Tiyak na makikita ng iyong tiyuhin ang hustisya para sa iyo. Marahang itinulak ni Jackmore ang kamay ni Jack Lau at naglakad papunta sa laptop na may ngiti sa labi. Ano? Nang makita niya ang mga transfer records dito, bigla siyang nagulat. 300 milyon, nawala lang sa loob ng maikling kalahating oras. Mr. Jackmore, sa sandaling iyon, marahang tinapik ng malaking kamay ang balikat ni Jackmore, ngayon, pakiusap bigyan mo ako ng paliwanag. Ngumisi ang nangingibabaw na Tiger, at itinuro ang screen, ngayon ay 18 ng Enero. Ang ipinapakitang oras ng paglilipat ay sa hapon ng 17 ng Enero. Sabihin mo sa akin, naglakbay ba ako kahapon at palihim na ninakaw ang iyong bank card? Hindi ito posible. Hindi maaaring magkaroon ng anumang isyo ang pera natin. Inilabas ni Jackmore ang kanyang cellphone sa takot, binuksan ang kanyang mobile banking app, at sinimulang suriin ang mga record ng paglilipat. Dapat peke, inulit niya sa sarili, maging ang kanyang pananalita ay nagsisimula ng manginig. Nang kinakabahan siyang mag-tap sa app, malinaw na lumabas ang mga record sa harap ng lahat. Wala ni isang detalye ang naiba sa screen ng computer. 300 milyon ang inilipat ng magkakasunod noong hapon. Sa kasalukuyan, ang natitirang balanse ay mahigit $900 na lamang. Thud. Nanginginig ang mga kamay ni Jackmore, at nahulog ang kanyang telepono sa lupa, nabasag ang screen. Ngayon, bigyan mo ako ng paliwanag. Ang presyon mula sa kamay ni Dominating Tiger ay patuloy na tumataas, na naging dahilan upang manginig si Jackmore sa sakit. Gayunpaman, sa kabila ng sakit, wala siyang nagawa kundi tiisin ito, hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata sa sakit, ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensyang inilatag sa kanyang harapan, hindi pa rin siya makapaniwala. Mr. Jackmore, ginugol mo ang lahat ng pera sa iyong card kahapon. Ngayon sinusubukan mo akong lokohin gamit ang isang walang laman na card. Kung pakakawalan kita,
Tiyak na sasabihin ng lahat na kinuha ko ang iyong pera nang hindi inaamin. Hinawakan ni Aaron Jackson ang bank card, marahang tinapik ito sa mukha ni Jackmore. Brother, ginagawa mo ba akong walang puso at hindi makatarungan? Hindi. Umiling si Jackmore, natakot na sinabi, malamang may hindi pagkakaunawaan. Ang pera sa card ay direktang inilipat doon ng pamilya Jack. Hanggang ngayon, bago pumunta rito, nalaman ni Jackmore ang password. Ang mismong layunin nito ay pigilan ang sino man na gamitin ang pera sa card nang walang pahintulot. Ngunit kahit na, bakit ang pera ay nawala pa rin sa manipis na hangin? Ang hindi niya alam, para bantayan si Jackmore, nailik na ng pamilya Jack ang password kay Jack Lau ng maaga. Ngunit ang hindi nila kailanman inaasahan ay na si Jack Lau, na gustong pakasalan ng pamilya Jack, ay nawalan ng lahat ng pera sa card dahil sa isang taya. At mula umpisa hanggang matapos, hindi niya ito inamin. Tama na. Galit na umungol si Aaron Jackson, itinuro si Jack at ang kanyang pamangkin, lumapit kayo sa akin na may dalang walang laman na card, umaasa akong gagawin ko ang utos ninyo, at gusto pa ninyong alagaan ko ang inyong mga kaaway sa Gonzales City. Mr. Aaron Jackson, bigyan mo ako ng oras, tiyak na mauunawaan ko ito. Sampal. Sinampal ni Aaron Jackson ang mukha ni Jackmore, oras na. Binigyan na kita ng oras. Pero ikaw, sinubukan mo talagang magudlot sa pagitan namin ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa mga record ng transaksyon na nakita ko, baka napaalis ko na ang mga tauhan ko ngayon. Nagkamali ako. Lumuhad si Jackmore kasabay ng isang kalabog, nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Sa underworld, paglalaroan ang isang boss na tulad nito, walang magandang wakas. Ngunit ang susi ay talagang hindi niya alam. Dominating Tiger, narinig mo ba ang sinabi niya? Malamig na tanong ni Aaron Jackson. Narinig mo. Ang mga naglalakas loob na gumanap na boss, bali ang kanilang mga binti, paile ang kanilang mga kamay. Ang nangingibabaw na tigre ay naglabas ng isang punyal mula sa likod ng kanyang baywang, nagsasalita ng marahas. Huwag. Nanghina sa takot ang katawan ni Jackmore, halos bumagsak sa lupa. Hindi niya akalain na ang mga salitang ginamit niya sa pagtatangkang bitag kay Julius Reed ay babalik sa kanya. Maghintay. Habang unti-unting lumalapit ang kutsilyo ni Dominating Tiger kay Jackmore, itinuro ni Aaron Jackson si Jack Lau at sinabing, kahapon, nasa iyo ang card, hindi ba? Oo, nasa kanya ang card. Noon lang nag-react si Jackmore. Dahil sa labis na pagkabigla, nakalimutan niya ang detalyeng ito. Ang card ay palaging nasa pag-aari ni Jack Lau, paano maaaring may nangyaring mali? At kung talagang may nangyaring mali, hindi malalaman ng kanyang pamangkin ang tungkol dito. Naalala ang kilos ni Jack Lau ngayon, tila may naintindihan si Jackmore. Ako, napasubsob si Jack Lau sa sopa, hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Blunt ka ang kanyang isip, at nagpanteng ang kanyang tenga. Ang lalaki ay nasa bingit ng pagkasira. Ito ay mula kahapon, ang mga video ng iyong pamangkin na walang ingat na nagwo-waldes ng pera sa 5-State International. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono, nagpatugtog ng clip, at ibinigay ito kay Jackmore. Sa video, nakita si Jack Lau na nag-aabot ng card sa cashier, na patuloy na bumibili ng mga palamuti. At ang mga bagay na binili niya ay nagkapira-piraso sa lupa. Ikaw, hayop ka, sinusubukan mo bang patayin ako? Biglang tumayo si Jackmore at, galit na galit, sinampal si Jack Lau sa mukha. Ngayon, napatunayan na ang pera ay nawala habang hawak nila. Kahit sinong may kasalanan, kay Aaron Jackson, pangungutya ang lahat. Ito ay panlilibak, Mr. Jackmore, ang elder, ingatan mo ang iyong mga paa, bumalik at dalhin ang pantubos. Casual na naglabas ng sigarilyo si Aaron Jackson mula sa kanyang bulsa, sinindihan ito ng dahan-dahan, at huminga ng malalim. Tapos, ngayon lang gusto mong magpatotoo na natalo ka ng 1.5 bilyon sa isang taya. Boss, paano ang bata? Tumingin ang dominanteng Tiger kay Jack Lau. Depende kung kailan dumating ang ransom, malamig na sabi ni Aaron Jackson, at nag-alis ng abo, ilabas mo siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 573 Triple Salary sa Lungguhit 1. Takip Silim, Gonzales City Airport.
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dahan-daang bumaba mula sa eroplano, na sinundan ng malapitan ng isang hindi kapani-paniwalang payat na kasama. Sa halip na isang kasama, mas tumpak kung tawagin siyang isang attendant. Sa unahan naman ay naglakad ang nasa katanghaliang gulang, at sumunod naman siya sa likod, na may dalang malita. Malapit na ang katapusan ng taon. Bagamat ang Gonzales City ay isang coastal city, ang temperatura ay bumaba din sa ibaba ng 0. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng trench coat, nakasuot ng salaming pang-araw, at may itim na scarf na nakapulupot sa kanyang leeg. Pagbaba ng eroplano, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan at hindi niya napigil ang bumahing. Gayunpaman, ang kanyang attendant sa kanyang likuran ay nakasuot lamang ng maliit na tank top sa itaas na bahagi ng katawan, na iniiwan ang kanyang mga braso at karamihan sa kanyang katawan na nakalabas. Para naman sa lower body, isang shorts at ilang tsinelas. Walang alinlangan na summer attire iyon. Hindi lang matipuno ang pangangatawan niya, kundi sa ganitong panahon na humigit kumulang -5 degrees, parang hindi niya naramdaman ang lamig. Wala man lang goosebump sa katawan niya. Ang gayong kakaibang kasuotan ay natural na nakakaakit ng maraming atensyon. Gwapo, fitness coach ka ba? Plano ko palang mag-ehersisyo, pwede ko bang makuha ang kontak mo? Lumapit sa kanya ang isang matengkad na bihis na babae, kinuha ang kanyang telepono, at hindi tumigil sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Paumanhin, hindi ako fitness coach. Malamig na sagot ni Terry Moore. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo sa trabaho? May maskulado kang katawan, gusto kong matuto sa iyong karanasan kung paano mapanatili ang magandang pangangatawan. Umikot ang mga mata ng babae sa paligid, ayaw bumitaw, at muling nagtanong. Seguridad. Hindi man lang sinulyapan ni Terry Moore ang babae habang nagsasalita ito. Nakatutok ang mga mata niya kay Karen na nasa harapan niya. Ang layunin niya sa paglalakbay na ito ay upang matiyak ang kaligtasan ni Karen. As for the rest, ano ang kinalaman nito sa kanya? Seguridad. Kumislap ang mga mata ng babae, at agad nang umiti. Paano ito? Sumama ka sa akin at maging security ko. Kahit anong ibayad nila sa iyo, babayaran kita ng triple. Itinaas niya ang 3 daliri, nagsasalita ng napakasmug. Sa ganoong pangangatawan, kahit na siya ang maging ingat niyang lalaki, hindi siya lugi. Kung tutuusin, mayaman siya at ang kulang sa kanya ay isang lalaking makapagpapakilos ng kanyang puso. Tunay na isang pambihirang pagkikita ang paghahanap ng ganoong gwapo at maayos na lalaki na may malasakit na kilos. Talaga, huminto si Terry Moore. Oo naman, mayaman ako, kung sasabihin kong triple, triple lang. Dahan-daang hinaplos ng babae ang kanyang dibdib, tuwang-tuwa ang mukha nito, ang kalamnan na ito, napakatibay, kung papasayahin mo ako, ano ang masama kung bigyan ka ng 5 beses? Karen, may nagtatangkang mag-recruit sa akin. Ibinaba ni Terry Moore ang malita na hawak niya at kinausap ang figurang nasa harapan niya. Ano? Tiniis ni Karen ang malamig na hangin nang biglang narinig niya ang boses ni Terry Moore mula sa kanyang likuran. Kuya, malamig sa labas, pwede ba tayong mag-usap sa loob? Hindi na kailangan. Lumapit ang babae kay Karen nang may matinding katapangan at nagtanong, ikaw ba ang amo niya? Tama, ano ang tungkol dito? Tiningnan ni Karen ang babae pataas at pababa, huminto ang tingin niya sa dibdib niya. Palagi siyang naguguluhan sa isang bagay. Gaano man kalamag ang panahon, bakit kailangang ilantad ng mga babae ang bahagi ng kanilang dibdib? Hindi ba malamig? Sampal. Sa susunod na sandali, sinampal ng babae ang kanyang mukha, lumang karne, sa tingin mo ay makakaya mo ang pakiramdam. Paumanhin, ito ay isang hindi sinasadyang pagkilos. Hinaplos ni Karen ang kanyang mukha, na nag-aapoy sa sakit. Habang umiihip ang hangin, mas lalong tumitindi ang sakit. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang lalaking ito. Binuksan ng babae ang kanyang pitaka, inilabas ang isa pang telepono ng may pagkasuklam, at nagsalita, ikaw matandang umutot, magkano ang hayaan siyang maging akin? Kung iisipin, ang isang gwapong bodyguard ay napantayan sa isang hamak at hamak na may-ari. Ito ay isang ganap na basura. Kung sasama siya sa'yo, wala akong tutol. But just to mention, medyo mahal siya, natatakot ako na baka pagsisihan mo.
Bumantong hininga si Karen, ang mga mata ay naglilibot pa rin sa dibdib ng babae. Hindi mo alam kung magkano ang pera ko. Sinulyapan ng babae si Karen na may paghamak at bumaling kay Terry Moore. Mabilis na umakyat si Terry Moore na may dalang malita. Naayos na ba ang lahat? Tumingin siya kay Karen at saka sa babae. Sabihin mo sa akin, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Mag-aalok ako sa iyo ng isang halaga na ikagulat mo. Nanlambot agad ang tingin ng babae habang nakatingin kay Terry Moore. Para siyang nakatingin sa kanyang Prince Charming. How about this? Bibigyan kita ng 200,000 a month, how does that sound? Sinulyapan ng babae si Karen at nginisyan, lumayo ka sa makulit na matandang iyon, para hindi kanya mailigaw. 200,000. Nagulat si Terry Moore. Huwag kang mabigla, kung mahusay kang gumanap, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng pagtaas. Ang babae ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki nang makita ang kanyang reaksyon ngunit sinubukang magmukhang kalmado, kaliit na halaga lamang ito, hindi na kailangang tumingin sa akin ng ganoon. Ito ay talagang isang maliit na halaga. Tumanggaw si Terry Moore, hindi ito ang ginagawa ko sa loob ng isang oras. Ano? Tumaas ang kilay ng babae, 200,000, not 20. Akala niya ay mali ang pagkakaintindi niya. Ang trabahong tulad ng isang bodyguard ay hindi kailanman makakapagbayad ng ganoon kataas. Maliban kung ito ay ilang sobrang kahanga-hanga, ace bodyguard. Pero kung titignan ang makulit na kilos ni Karen ay parang hindi naman siya mayaman. Magkano ulit ang monthly salary ko? Bumaling si Terry Moore kay Karen, hindi ko masyadong matandaan. Sa Leocadia family, mukhang hindi na kailangang gumastos ng pera. Ang pagkain, damit, tirahan, at transportasyon ay lahat ng ibinigay ng pamilya Leocadia. Kung lumalabas siya para kumain paminsan-minsan, kinuha ng mga miyembro ng Leocadia family ang tab. Ngunit nagustuhan pa rin ni Terry Moore ang pera. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng mas maraming pera? Sa tingin ko ay, napakurap si Karen, nag-isip sandali, at itinuro ang bulsa ni Terry Moore, wala ka bang mga text alert para sa bank card mo? Naaalala ko na ito ay parang 80 milyon, tama. Yabang. Patuloy na umihip ng mainit na hangin. Narinig ng babae ang kanilang pag-uusap, naisip ni Terry Moore na sinusubukang palakihin ang presyo upang mapunit siya. Mag-alis ng 1 milyon, at halos makapaniwala na ako. Binigyan niya ng masamang tingin si Karen, at least make your bragging believable. Oh, 70 milyon na. Sa sandaling iyon, kinuha ni Terry Moore ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at nag-scroll sa kanyang mga mensahe. $2 sa isang buwan, masyadong mahal ang mga text alert na ito. Napabuntong hininga siya, ipagpatuloy ang pag-ihip ng mainit na hangin, magpatuloy. Lumapit ang babae kay Terry Moore, at nang masulyapan niya ang mga text message records sa kanyang telepono, tuluyan na itong natigilan. Sa sandaling iyon, naisip niya na ang kanyang matematika ay kakilakilabot. Ilang beses siyang nagbilang bago niya nakuha ang figure. 70 milyon sa isang buwan. Bawat buwan sa una, ang isang halaga ng pera ay agad na idedeposito. At nang dama po ang kanyang mga mata sa kolum ng balanse ng account, bumigay ang kanyang mga binti. Bumagsak siya mismo sa lupa. Kailan ulit tumaas ang sahod ko? Malungkot na tanong ni Karen. Magkano ang kanyang kinikita kumpara kay Terry Moore, nakakakuha lang ng panibagong pagtaas. Sa tingin ko noong nakaraang buwan, ito ay itinaas ng halos 10 milyon o higit pa. Inilapag ni Terry Moore ang kanyang telepono at tumingin sa babae sa lupa, hindi ba't sinabi mo na bibigyan mo ako ng 3 beses ng halagang iyon? Kailan ako dapat mag-report para sa tungkulin? May mga gagawin ako ngayon, mag-usap tayo sa ibang araw, sa ibang araw. Ang babae ay mabilis na nagmamadaling tumayo at tumakbong paalis. Habang tumatakbo siya, nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga, sa mga araw na ito, kahit na ang mga super rich na tagapagmana ay paparating na upang magtrabaho bilang seguridad upang maranasan ang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 574, talagang mabango sa lungguhit isa. Nagugutom ako. Napatingin si Aaron Jackson kay Karen na mabilis na nauuna at malungkot na sinabi. Mula nang makababa ng eroplano, ang matandang ito ay naging kuripot kahit na magbayad ng taxi,
na humantong sa kanya upang maglakad ng higit sa 10 kilometro. Sa wakas, nakarating na rin sila sa hotel na nabook ng Leocadia family. Gutom, ha? Lumingon si Karen, nakita ang hindi kas-iya siyang hitsura sa mukha ni Aaron Jackson, at tinanong ang bar attendant, may libre ka bang cupcakes dito? Yung tipong walang bayad. Paumanhin, wala kami niyan. Pero mayroon kaming mga libreng candy. Itinuro ng attendant ang isang plato ng prutas sa kanyang harapan, na puno ng mga murang candy na iyon. Kadalasan, walang kakain sa kanila. Kumain ka lang para makaiwas sa gutom. Kumuha si Karen ng isang dakot at isinuot sa kamay ni Aaron Jackson. Oh, sa kabila ng kanyang pag-aatubili, pinunit ni Aaron Jackson ang mga candy at inihagis ang isang bungkos sa kanyang bibig. Tila hindi pa nakontento, kumuha siya ng isa pang dakot. Hindi nagtagal, isang ulam ng candy na nasa front desk sa loob ng isang buwan, na may 3 piraso lang na kinuha. Ay ganap na walang laman. Pwede ba tayong kumuha ng refill? Tinuro ni Karen ang wala ng laman na ulam sa harapan niya. Kami, wala na sa ngayon. Napatulala ang tingin ng attendant kay Aaron Jackson. Ang malakas at gwapong lalaking ito ay nakasuot lamang ng vest sa -5 degree na panahon. Napaka-estilo, at maging ang kanyang mukhang kumakain ng candy ay gwapo. Kung hindi dahil sa patakaran ng hotel na hindi maaaring umalis ang staff sa kanilang mga post sa oras ng trabaho. Malamang pupunta na ang front desk girl para bumili na siya ng pagkain. Nauuhaw ako. Matapos ang walang awang paglunok ng candy sa kanyang bibig, tumingin ng diretso si Aaron Jackson kay Karen. Pagkain ng ganoong kalaking candy ng sabay-sabay, kakaiba ang hindi nauuhaw. Pumunta ka sa banyo. May tubig doon. Uminom ng marami. Sumandal si Karen sa front desk at malakas na nagtanong, nasaan ang banyo? Matanda, kailangan mo ba siyang pahirapan ng ganito? Hindi na makatingin pa, kinuha ng front desk attendant ang sarili niyang bote ng mineral water at inabot ito kay Aaron Jackson. Gwapo, inumin mo ito. Salamat. Si Aaron Jackson ay nagbigay ng isang magalang na ngiti, kinuha ang bote ng mineral na tubig, at ininom ang lahat ng sabay-sabay. Hoy, iwan mo ako. Napalunok si Karen, ngunit sa pagkakain ni Aaron Jackson ng isang tiyan ng candy, paanong may natitira pang tubig? Kaya makalipas ang 3 segundo, isang walang laman na bote ang inihagis sa harap ni Karen. Miss, medyo nauuhaw din ako. Nakangiti si Karen na makapal ang mukha sa front desk attendant. Hello, nasa loob lang ang restroom. Ngumiti ang katulong, tumayo, at itinuro ang daan para sa kanya. Hoy, hindi ko talaga alam kung ano ang hindi gwapo sa akin. Napabuntong hininga si Karen at tatalikod na sana nang bigla siyang huminto sa kanyang kinatatayuan. Sa labas ng pinto, alerto niyang sabi, 2 tao. Tumalikod si Aaron Jackson at walang pakialam na sinabi, babalik ako kaagad. Whoosh! Gumalaw siya na parang kidlat, nawala sa front desk sa isang iglap. Isang malito lang ang naiwan. Oh my goodness! Siya ba ay isang track champion? Napakabilis. Nanlaki ang mga mata ng iilang attendant sa front desk sa hindi makapaniwalang nangyayari. Makalipas ang halos kalahating minuto, bumalik si Aaron Jackson sa front desk. Malinaw ang lahat. Sa itaas, makahulugang tumingin si Karen sa pintuan, pagkatapos ay tumalikod at tinungo ang kanyang silid sa itaas. Kuwit, boss, ang aming mga lalaki ay inilabas ng walang tunog. Markang Paiwa, Gonzales City, Bronze Sparrow Platform. Umupo si Aaron Jackson sa opisina ng kanyang general manager, na kinakabahang sinabi, maaaring eksperto ang kabilang partido. 5 minuto lang ang nakalipas, nabigo ang kanyang 3 empleyado na magpadala ng intelligence sa itinakdang oras. Habang nagtitipon si Aaron Jackson ng mga kalapit na tao upang maghanap, ang pamamaraan ay lubhang mapagpasyahan. Ang mga Aaron Jackson na ipinadala sa buntot ay lahat ay may kasanayan, bawat isa ay may kakilakilabot na kakayahan. Upang mailabas ng tahimik ng sabay-sabay, nang walang bakas, siya ay naging ganap na hindi mapakali. Logically, kung may nakatagpo ng panganib, agad silang magpapadala ng signal pabalik sa pangunahing istasyon. Ngunit ni Katie Ting na pagsilip ang 3 ito. Maliwanag, inilabas sila mula sa likuran ng walang bantay.
At ang oras ng pagkamatay ng tatlong individual ay tiyak na hindi lalampas sa 2 segundo. Dahil sa bigat ng sitwasyon, si Aaron Jackson ay hindi nang ahas na magtago ng anuman at agad na tinawagan si Julius Reed upang magulat. Ang pamamaraan ay mabuti, ito ay isang dalubhasa. Walang pakialam na tumugon si Julius Reed matapos makinig sa paglalarawan. Pwede ba, mga tao mula sa Deep Cold? Pansamantalang nahulaan ni Aaron Jackson. Pagkatapos ng lahat, sa gayong matalas na pagkaalerto at kakilakilabot na mga kasanayan, tila Deep Cold lamang ang makakamit ito. Ilang araw na ang nakalipas, talagang pinatay ni Julius Reed ang tatlong Deep Cold generals, kabilang ang Three-Armed Underworld King. Ang balitang ito, sa sandaling kumalat ito pabalik, ay tiyak na magdudulot ng matinding sensasyon sa Deep Cold. Inaasahan din ang pag-atake bilang paghihiganti. Hindi. Si Julius Reed ay tiyak na sumagot, ang punong tanggapan ng Deep Cold ay kasalukuyang sinasalakay ng Wilson Pavilion, at wala silang kakayahang maghiganti sa Gonzales City. Isang araw bago, nakatanggap siya ng video call mula kay Amadeus Fairbanks. Dahil magkasunod na nawala ang Deep Cold ng ilang elite, kinuha ng Wilson Pavilion ang inisyatiba. Bukod sa mga lihim na operatiba na nakakalat sa labas, karamihan sa kanilang mga elite ay nakakonsentre sa himpilan ng Deep Cold. At 3 araw na ang nakararaan, pinatindi na ng Wilson Pavilion ang kanilang opens iba, na natrap ang Deep Cold's Shadow Warriors sa loob ng 30 kilometrong radius ng kanilang headquarters. Sa ganoong oras, para makagawa ng anumang makabuluhang hakbang ang Deep Cold, kailangan muna nilang lusutan ang pagkubkob ng Wilson Pavilion. Kung gayon, sino kaya ito? Si Aaron Jackson ay lubos na nataranta. Responsable siya sa pagsubaybay sa sinumang hindi pangkaraniwang individual sa paliparan, pantalan, at mga istasyon ng bus. Ngayon lang niya nalaman na ang dalawang individual ay may kakaibang pagkakakilanlan at kahangahangang kakayahan ngunit walang ideya tungkol sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Para sa dalawang iyon, makikita ko sila ng personal kapag libre ako. I-withdraw ang lahat ng tauhan sa paligid ng hotel upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga casualty. Sabi ni Julius Reed, at saka ibinaba ang telepono. May mali. Dinala ni Keller Radcliffe ang isang plato ng isda sa hapagkainan, nakangiti kay Julius Reed. Walang mahalaga. Malaki ang langit, malaki ang lupa, ngunit ang pagkain ang pinakamalaki. Tumawa si Julius Reed at mabilis na umupo sa mesa. Bihira na tayong dalawa lang ngayon. Bahagya niyang sinipsip ang isda sa mesa, nag-improve na naman ang husay ni Mrs. sa pagluluto. Kung wala si Anna Harris dito, makakain na ako sa wakas. Karaniwan, si Keller Radcliffe ay hindi gaanong nagluluto, at si Anna Harris ay palaging sabik na kumain, na iniiwan si Julius Reed na madalas na hindi nasisiyahan. Ngayon, pumunta si Anna Harris para dumalo sa ilang class reunion, at si Dempsey Davenport ay bumalik sa labas ng bahay upang manirahan kasama ang kanyang ina, silang dalawa lang ang naiwan sa bahay. Ngunit nang kinuha ni Julius Reed ang kanyang mga chopstick, na gustong tikman ang pagkain. Biglang bumukas ang pinto, bukod sa mag-asawa, ang tanging taong may mga susi ay si Anna Harris. Ang aking kapatid na lalaki at babae-in-law ay nagpilit na pumunta upang pasalamatan ka sa pagtulong sa huling pagkakataon. Kasunod ni Anna Harris, pumasok sina Sergey Harris at Isaiah Kensington na may dalang mga bagay sa kanilang mga kamay. Mr. Reed, maraming salamat. Talaga, kung wala ang 200,000 na ibinigay mo sa amin, hindi pa mabubuhay ang hotpot restaurant ni Sergey hanggang ngayon. Inilapag ng diretsyong mag-asawa ang kanilang mga gamit at, nang makitang kumakain si Julius Reed at ang kanyang asawa, tumalikod sila para umalis. Tumayo ka at kumain, sinasabi ko sa iyo, ang luto ni Kela ay kamangha-manghang. Hinayla ni Anna Harris sina Sergey at Isaiah, iginiit na huwag silang umalis sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan. Pero, nakita ni Sergey na mayroon lamang isang isda sa mesa. Paano ito kakainin ng 5 tao? Kumain na si Julius Reed, ayos lang. Tumingin si Anna Harris kay Kela, ganon. Ano kayang sasabihin ni Kela? Kung tapos ka ng kumain, maaari ka nang umalis sa mesa. Lumapit si Anna Harris kay Julius Reed na may pilyong ngiti, inaamoy ang isda sa mesa, napakabango niyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 575,
Pagpupulong sa tindahan ng noodles sa lungguhit isa. Malamig ang hangin. Medyo nagutom si Julius Reed. Ang kanyang tahanan ay masyadong maingay, at bilang isang tao na kumain na, ito ay hindi maginhawa para sa kanya upang magpatuloy sa pananatili doon. Siyempre, si Anna Harris ang nagsabi sa kanya na kumain na siya. Sa oras na ito, ang kalye ay hindi mataong. Bagamat malapit na ang katapusan ng taon, medyo malamig ang panahon, at natural na ginusto ng publiko na mamuhay sa bahay kung hindi na kailangang lumabas. Originally in a good mood, hindi maipaliwanag ni Julius Reed kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng kaunting galit. Kaya, tumuloy siya sa hotel na tinutuluyan ng dalawa, kasunod ng address na ibinigay sa kanya ni Aaron Jackson sa telepono noong hapong iyon. May fast food restaurant sa labas ng hotel. Chain beef noodle shop. Malinaw na nilampasan ito ni Julius Reed, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan siyang umatras. Sa isang upuan malapit sa bintana, 2 tao ang kumakain ng pansit. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang 2 individual na ito ay malamang na hindi simple. "Hello, kukuha ako ng isang mangkok ng beef noodles," sabi niya. Itinulak ni Julius Reed ang glass door ng restaurant at diretsyong umupo sa tabi ng 2 tao. Ang oras na ito ay ang hapunan, at ang mga upuan ay halos puno. Ang pagbabahagi ng mesa ay hindi kakaiba. Ahem. Umubo si Karen nang makitang umupo sa tabi niya si Julius Reed. "Excuse me, posible bang lumipat ka sa ibang table?" Hindi siya mahilig kumain kasama ng mga estranghero, ang awkward. "Of course, it's not convenient," si Julius Reed ang naglabas ng huling salita, pagkatapos ay sinuri ang eksena at tumingin kay Karen, "O marahil, maaari kang magbayad at umalis." Sa totoo lang, ako mismo ay hindi rin mahilig makisama sa isang mesa sa matatandang lalaki. "Hoy," nagalit si Karen na kumakain ng beef noodles. "Tinatawag mo akong matandang lalaki. Pag-usapan natin ito," sabi niya. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks sa mangkok at humarap kay Julius Reed. "Itong lugar na ito, ako ang unang kumuha, tama? Kumakain ka ba o hindi?" Tumingin si Julius Reed kay Karen, ang kanyang mga mata ay malinaw, puno ng walang anuman kundi paghamak. "Kakain man ako o hindi ay wala sa iyo. Paano ka magiging hindi makatwiran? Ang hindi paggalang sa mga matatanda at pagmamahal sa mga kabataan ay isang bagay, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng iyong pagkatao. Ngunit pag-usapan natin ang upuan na ito, malinaw na kinuha ko muna ito, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin sa akin na umalis?" Sumiklab ang pagmamatigas ni Karen at hindi niya napigilan ang sarili. Samantala, si Terry Moore ay lubusang nasiyahan sa kanyang pagkain. 2 mangkok na walang laman ang nakalatag sa tabi niya. "Tinatanong kita, kumakain ka ba o hindi? Ganon ba kahirap sagutin?" sabi ni Julius Reed, na ikinakalat ang kanyang mga kamay sa galit. "Sir, gusto mo bang humanap ako ng ibang upuan?" Maya-maya lang, tumayo ang isang customer para umalis, at mabilis na lumapit ang server para magtanong. Nakuha na ng alitan ng 2 ang atensyon ng ibang parokyano sa kanilang paligid. Ang restaurant ay nagmamalasakit sa imahe nito at hindi maaaring panoorin lamang habang ang mga customer ay nagsimulang magtalo. "Narinig mo ba iyon? May available na pwesto, pwede ka nang pumunta." Itinuro ni Julius Reed ang bagong bakanteng mesa. Ito ay isang maliit na mesa na may upuan para sa 2 tao lamang. Ang kanilang kasalukuyang mesa ay kayang tumanggap ng 4 na tao. "Bakit ako? Ang lugar na ito ang una kong kinuha. Ikaw ang sumunod, kaya dapat ikaw ang lilipat," galit na sabi ni Karen, na nagpapakita ng ganap na pagwawalang bahala sa pagiging makatwiran. "Tinatanong kita, kakain ka ba? Kung hindi, umalis ka na," ulit ni Julius Reed sa tanong niya. "Hindi ako kumakain, pero hindi rin ako aalis." Bahagyang umungol si Karen, nakasandaw sa salamin sa paraang nagmumungkahi na handa siyang malampasan si Julius Reed. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, iniluwa ni Julius Reed ang kanyang mangkok ng beef noodles. Mayroon pang kalahating mangkok na natitira, na ang tuktok na layer ay binubuo ng karne ng baka. Si Karen ay may ugali, kapag kumakain, palagi niyang iniimbak ang pinakamahusay para sa huli. Sa beef noodles, kakainin muna niya ang lahat ng noodles at nilalasap niya ang beef sa pinakadulo. "Ikaw,
Baliw ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Karen na hindi makapaniwala habang nakatitig kay Julius Reed. Sabi mo hindi ka kumakain. Palibhasa hindi ka kumakain, bakit may pakialam ka kung dumura ako o hindi? Si Julius Reed ay gumawa ng isang matagumpay na pose. Sir, iyong noodles. Sa sandaling iyon, dumating ang waiter na may bitbit na beef noodles ni Julius Reed sa tabi nila. Taoy, dumura si Karen, ginaya ang kilos. Ngunit si Julius Reed ay mabilis sa kanyang mga kamay at mata at agad na inilipat ang beef noodles. Diretso ang laway ni Karen sa mukha ng waiter. Sir, anong ginagawa mo? Sa galit, inagaw ng waiter ang isang napkin sa mesa at pinunasan ang mukha nito. Let's get one thing straight, I'm going to eat this bowl of noodles. If you dare to put anything in it, you will pay for it. Understand? Matapos sabihin ito kay Karen, sinimulan ni Julius Reed na kainin ang kanyang beef noodles na may malalaking kagat. Anong pervert? Naiinis na tingin ng waiter kay Karen at galit na tumalikod para lumakad palayo. Ikaw, hehe, sa tingin mo hindi ka kayang harapin ng matanda. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Karen. Umupo siya, naka-cross-leg sa isang mayabang na paraan. Si Terry Moore, nang makita ang pagkilos na ito, ay kumuha ng sarili niyang mangkok ng beef noodles at nagmamadaling pumunta sa isang maliit na mesa ng mag-isa. Bago pa maisip ni Julius Reed kung ano ang nangyayari, naamoy niya ang amoy na parang 10 taong gulang na garapon ng adobong gulay. Kumunat ang noo niya at nakitang naghubad na ng sapatos si Karen. Paf! Anong amoy yan? Boss, tumatagas ba ang linya ng imburnal mo? Oh my God! Naiinis ako. Boss, may nakapasok ba dito? Masusuka na ako sa baho na ito. Nasaan si boss? Lumabas ka. Biglang nagkaroon ng sunod-sunod na pagmumura mula sa mga customer sa buong restaurant. Nandito ako, ako ang may-ari, kayong lahat, blarg. Takatakbo lang palabas ng may-ari sa likod ng mabaho siya. I'm reporting this, naghuhubad ng sapatos ang matanda. Tumayo si Julius Reed, tinuro ang paanan ni Karen. Buti na lang at nag-practice siya ng breath control, kung hindi ay mabaho na siya. Ito ang puso ng disaster zone. Ikaw, lumabas ka. Pinandilatan ng may-ari si Karen at tumahol, labas na. Hindi mo ba alam kung paano igalang ang iyong mga nakatatanda at pahalagahan ang mga kabataan? Naiinis na isinuot ni Karen ang kanyang sapatos, ngunit napuno na ng baho ang silid. Labas, nais ng may-ari na maging magalang, ngunit ang amoy ay napakalakas. Siya ay isang negosyante, at sa lahat ng mga customer na malakas na nagrereklamo, kahit siya ay nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ba ito ay tulad ng pagsira sa sarili niyang tindahan? Ako na ang bahala dito. Hinawakan ni Julius Reed si Karen gamit ang isang kamay at nagsimulang magtungo sa pintuan. Terry Moore, ano ang nilalaro mo? Nakaupo dyan. Halika iligtas mo ako ngayon. Tumayo na si Terry Moore at sumugod kay Julius Reed bago tinawag. Kuya, bitawan mo siya. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ni Julius Reed, nakaumbok ang kalamnan ng braso. Pinapaalis siya ng may-ari, may kailangan akong gawin. Bumalik ang tingin ni Julius Reed kay Terry Moore, namumuo ang ngisi sa kanyang mga labi. Itinulak niya ang salamin na pinto at inihagis si Karen sa kalsada. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi umalis ang kamay ni Terry Moore sa balikat ni Julius Reed. Terry Moore, sinasadya mo bang panoorin akong ginagawang tanga? Si Karen, itinapon sa lupa, napangiwi sa sakit, puno ng galit ang kanyang mga mata. So, gusto mong lumaban? Napatingin si Julius Reed sa unflappable na Terry Moore na nasa harapan niya. Ngayon ay sigurado na siya na si Terry Moore ay isa sa dalawang lalaking pinag-usapan ni Aaron Jackson. Hindi na kita aawayin ngayon, baka magalit sa'yo. Walang pakialam na wika ni Terry Moore habang tinataas ang kamay mula sa balikat ni Julius Reed. Tama ba? Alam mo namang hindi kita matatalo nang hindi man lang lumalaban. Inilagay ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, may mapanuksong tono sa kanyang boses, kung gayon, marahil sa ibang araw. Sa kalagitnaan ng pangungusap, umikot ang mga mata niya, at nahimati siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 576, nagtagumpay si Karen sa lungguhit isa. Karen, napakasuklam mo pa rin.
Sa silid ng hotel, tumingin si Terry Moore kay Julius Reed na nakatali sa sahig at kinausap si Karen. Anong alam mo? Ito ang tinatawag na intelligent strategy. Minsan, walang silbi ang brute force alone. Sa sandaling ito, si Karen ay nakaupo sa kama at nakababad ang kanyang mga paa, at ang silid ay walang ganoong nakakasikal, desperado na amoy. Sa kabaligtaran, mayroong isang mahinang halimuyak. Magpapadala ako ng video kay Manager Leo Cadia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ating mga kapatid ay nanalo ng malaking tagumpay, at mukhang makakabalik tayo bukas. Inilabas ni Karen ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Natalia Leo Cadia. Sa sandaling iyon, ang pamilya Leo Cadia ay nasa mainit na talakayan tungkol sa pagkawasak sa eksibisyon. Kuya, pagkatapos ng isang paunang pagsisiyasat, nalaman namin kung bakit nasira ang eksibisyon. Ang ama ni Sofia Leo Cadia, si Daphne Leo Cadia, ay tumayo, hawak ang isang makapal na salansan ng mga ulat. Ang anak ng presidente ng Obron Enterprise at isa pang Amerikanong binatilyo ay tumaya sa eksibisyon kasama ang lalaking ito na nagngangalang Julius Reed. Natalo sila, kasama sa mga tuntunin ng taya ang pagpalo at pagluhod sa lupa. Daphne, ano ang ibig mong sabihin? Sumando si Natalia Leo Cadia sa executive chair at casual na nagtanong. Nagkaaway ang magkapatid, at kung hindi lang biglang nauspito si Old Master Leo Cadia, baka si Daphne Leo Cadia ang nakaupo sa upuan na iyon. Bagamat hawak na ngayon ni Natalia Leo Cadia ang lahat ng kapangyarihan, palagi niyang nakikita si Daphne Leo Cadia bilang isang tinak sa kanyang tagiliran, isang banta sa kanyang posisyon. Hindi na siya makapaghintay na mabilis siyang maalis. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalaking banta. Ang dahilan ng insidente ay sinubukan ni Thompson at ng isa pang binata na nagngangalang Jack Lau na haras ang asawa ni Julius Reed. Siya ang magandang babae sa surveillance video, at nag-trigger iyon ng conflict sa pagtaya. Pinindot ni Daphne Leo Cadia ang remote, at nagsimulang i-play sa malaking screen ang footage ng eksena. Isang babae ang nakitang kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang telepono sa tabi ng isang showcase ng dalawang Amerikanong teenager ang nagtiptoe sa likod niya at naglagay ng bracelet na sira na sa kanyang kamay. Sa sandaling lumingon ang babae, nahulog ang pulse Ares sa lupa. Ano ang pinatutunayan nito? Nakasimangot na tanong ni Natalia Leo Cadia. Si Thompson ay anak ng presidente ng Obron Enterprise, na ngayon lang niya natutunan. Ngayong lumaki na ang isyo, nagpadala na si Obron ng email na tumututol sa pamilya Leo Cadia. Humingi sila ng paliwanag sa loob ng isang linggo. Daphne, ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Galit na sinabi ni Natalia Leo Cadia, binasag nila ang eksibisyon ng ating Leo Cadia family, at ang mga nawawalan ng mukha ay hindi lang ako, kundi ikaw din. Hindi ka ba miyembro ng Leo Cadia family? Hindi siya nakatiis ng kumilos si Daphne Leo Cadia ng napakamatuwid. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, ang paghuli sa batang manggugulo ay ang pinakamahalagang bagay, ano ang silbi ng sabihin ang lahat ng ito? Ang spark na naging sanhi ng pagbagsak ay ang pagpapahiya ni Winona Leo Cadia sa asawa ni Julius Reed pagkatapos pumasok. Malamig na sinabi ni Daphne Leo Cadia, ito ang Winona Leo Cadia na pinalaki mo. Kung hindi dahil sa kanyang mga karumal-dumal na salita, ang pamilya Leo Cadia ay hindi nahaharap sa kalamidad na ito. Daphne Leo Cadia, itikom mo ang iyong bibig. Bang! Hinampas ni Natalia Leo Cadia ang mesa at tumayo mula sa executive chair, huwag mong isipin na hindi ko alam ang gulo ng anak mo. Akala ko bilang magkakapatid, itatago natin sa sarili natin ang kahihiyan sa pamilya natin. Pero ikaw, ngayon masyado ka nang lumayo. Ang kanyang biglaang pagsabog ay nagpatahimik sa buong meeting room. Sa harap ng pag-aaway na ito ng magkakapatid, ang mga tagalabas na ito ay walang paraan upang sumingit. Natalia Leo Cadia, maaari mong pag-usapan ang tungkol sa akin, ngunit iwanan ang aking anak na babae mula dito. Ibinaba ni Daphne Leo Cadia ang file sa kanyang kamay at itinuro si Natalia Leo Cadia. Ang sitwasyon ng pamilya Leo Cadia ay umiiral lamang dahil sa iyong kawalan ng kakayahan. Dahil matagal nang hindi nagkakasundo ang dalawa, dumiretso na lang sila sa pagtatalo. Hey, sa Five River Province, noong araw ng kaarawan ng iyong anak, ang lalaking ito ay naghagis ng humigit kumulang 10 bilyon at binugbog pa si Fernando Lee,
Nadurog-durog ang kanyang limited edition na sports car. Hindi ba nangyari iyon? Nginitian ni Natalia Leocadia si Daphne Leocadia, sa bisperas ng bagong taon ng Chino, ang iyong anak na babae ay tumakbo ng mag-isa sa Five River Province at nanatili sa bahay ng lalaking iyon, hindi umuuwi magdamag. Napakawalan Gia, tunay na kahihiyan sa ating pamilya Leocadia. Sabihin mo ulit yan. Tumayo si Daphne Leocadia, handang sumingil, ngunit mariing pinigilan ng katabi niya. Sinasabi ko sa iyo, maaari mo akong insultuhan, ngunit kung iniinsulto mo ang aking anak, hinding-hindi kita bibitawan. Galit na galit niyang pinandilatan si Natalia Leocadia, halos magbuga ng apoy ang mga mata. Ano, galit dahil nataman ako? Si Natalia Leocadia ay hindi nagpakita ng intensyon na umatras, sa halip ay pinalaki ang sitwasyon, si Sofia Leocadia kaya ay kusang loob na maging may bahay ng isang tao. Ngayon ay pinaghihinalaan ko na ikaw ang nag-orkestra sa buong pangyayaring ito. Ikaw ay mapanirang puri na kawawa. Natalia Leocadia, ikaw ay hindi makatao at ganap na hindi karapat-dapat sa iyong posisyon. Napatikip ng ngipin si Daphne Leocadia, na sana ay sumugod siya at bugbugin siya. Hey, anong meron? Guilty conscience. Nakatayo si Natalia Leocadia habang nakaakbay ang mga kamay sa likod niya, nakaramdam ng sobrang saya sa galit ng kapatid. Alam kong hindi ka kontento sa pagmamana ko sa negosyo ng pamilya bilang kuya mo, pero uso ito ng panahon. Oo nga pala, nakahanap na ako ng kapareha para kay Sofia. Baka sakaling humanap tayo ng makakaalis sa kanya para hindi na siya mapahiya pa sa Leocadia family. Hanggat maaari nilang pilitin si Sofia Leocadia na lumabas, ang impluwensya ni Daphne Leocadia ay agad na mababawas sa kalahati. Kung tutuusin, karamihan ay nag-aalangan, iniisip kung ano ang magiging sitwasyon kung magising si Old Master Leocadia. Sa katunayan, sakaling gumaling si Old Master Leocadia, si Sofia Leocadia ang pinakamalamang na kandidato na umangat sa kapangyarihan. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagplano si Natalia Leocadia na patalsikan siya. Tama, may koneksyon ba sa bagay na ito? Hindi malinaw, ngunit ang isang taong napakalapit kay Sofia Leocadia ay tiyak na hindi maaaring malaya sa hinala. Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay talagang isang kapas-palad na iskandalo para sa aming pamilya. Alam ng lahat ang hindi pagkakasundo ng magkapatid, at ngayon, pagkatapos ng sinabi ni Natalia Leocadia, nagbago ang tingin ng lahat kay Daphne Leocadia. Sa pamilya, ang mga interes ay ang pinakamahalaga. Kung ang insidenteng ito ay ginawa nga ni Daphne Leocadia, walang alinlangang nakapipinsala ito sa interes ng pamilya. Tiyak, walang sino man ang patuloy na sumusuporta sa kanya, sa halip ay lumingon sila kay Natalia Leocadia. Tama at mali, hayaan ang lahat na makilala para sa kanilang sarili. Natalia Leocadia, ang matigas mong pagmamataas ay sisire sa pamilya Leocadia. Dahan-daang umupo si Daphne Leocadia, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang pagpupulong ng pamilya, at hindi lamang mga miyembro ng Leocadia family ang naruroon, kundi pati na rin ang mga executive mula sa mga panloob na negosyo ng grupo. Ang pagpapatuloy ng argumento ay makakasira lamang sa dignidad ng pamilya Leocadia. Binabalaan kita, ayon sa sinabi ni Sofia, ang lalaking ito ay hindi lamang sanay sa pakikipaglaban kundi pati si Beckett Carmichael ay nagpapaliban sa kanya. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat sa inyong mga salita at kilos, baka kayo ay tuluyang makaladkad sa pamilya Leocadia pababa. Mahinahon na sabi ni Daphne Leocadia. Hindi binanggit ni Sofia si Julius Reed na pinatay ang halaga ng mga tao sa isang bangka, dahil nasaksihan lamang niya ang kanyang kakilakilabot na kasanayan. Ngunit alam ng isang ama ang kanyang anak na babae, at may nahulaan na si Daphne Leocadia. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Natalia Leocadia. Mukhang nagtagumpay tayo kay Karen. Pagmamayabang niya habang ikinakabit ang kanyang telepono sa malaking screen, nakipag-video call kay Karen. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 577 Hindi sinasadyang pangyayari sa Lungguhit 1. Manager Leocadia, nahuli na namin ang lalaki. Sa video, humikab si Karen at tumingin kay Julius Reed, na nakagapos sa lupa. So smoothly, interrogate siya sa buong gabi,
Pagkatapos ay magpapadala ako ng isang tao na magpapalipad sa iyo pabalik sa isang pribadong eroplano. Nang marinig ang balita ng pagkakahuli kay Julius Reed, lumiwanag sa mukha ni Natalia Leocadia ang pananabik. Buong pagmamalaki niyang tiningnan si Daphne Leocadia. Kuya, ito ba ang husay na sinasabi mo? Kung ang isa ay hindi nakakaalam ng higit pa, maaaring isipin nila na siya ay isang walang katulad na master. Ngunit sa harap ni Terry Moore, walang makatiis. Habang nagsasalita siya, puno ng pride ang mukha niya. Hindi nagsalita si Daphne Leocadia. Ang mukha niya ay malungkot na parang tubig. Naniwala siya sa sinabi ni Sofia Leocadia. Dahil lumaki sa pamilya Leocadia, natural na alam ni Sofia ang lahat tungkol sa lakas ni Terry Moore. Kung hindi man lang matalo ni Julius Reed si Terry Moore, bakit sasabihin ni Sofia? Kung ano ang hitsura ng kanyang anak, alam na alam ni Daphne Leocadia sa kanyang puso. Ang ilang mga tao ay talagang masyadong maingat. Malumanay na sinabi ni Natalia Leocadia, mga ginoo at mga ginoo, akala ko ito ay isang kakilakilabot na karakter, ngunit hindi pala ito espesyal. Kahanga-hanga si Manager Leocadia. Nag-istratehiya sa likod ng mga eksena, tagumpay mula sa 1,000 milya ang layo. Sa isang galaw, nahuli mo na ang kontrabida. Walang pangalawang tao sa pamilya Leocadia na makakagawa niyan. Ayos lang, ang pamilya Leocadia ay pinagpala ng langit. Ang mga tagasunod ni Natalia Leocadia ay nagsimulang magbunyi ng kanilang papuri, na may simpleng layunin na sugpuin si Daphne Leocadia. Mga ginoo, masyado niyo akong nambola. Pinagsalikop ni Manager Leocadia ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiramdam ng tagumpay, bilang family head ng Leocadia family, kung wala man lang akong kakayahan, hindi ba ako magiging katatawanan sa kabisera? Pagkasabi noon, sumulyap siya ng makahulugan kay Daphne Leocadia sa kabamaling ang ulo para tanungin si Karen, paano nangyari? Nasaktan ba kayo ni Terry Moore? Sa totoo lang, kahit na may malalaking reklamo si Natalia Leocadia tungkol kay Daphne Leocadia, alam niya ang isang bagay sa kanyang puso. Si Daphne Leocadia ay isang maingat na tao na pinag-isipang mabuti ang kanyang mga aksyon. Ayon sa sinabi ni Daphne kanina lang, dapat may mga kakayahan pa rin itong lalaking nagngangalang Julius Reed. Walang kahirap-hirap, pagmamalaki ni Karen, napakahirap kaya nahuli ko siya habang inuubos ko ang isang mangkok ng noodles. Oh, mukhang may mga tao talaga na masyadong maingat at natakot dahil sa kanilang katinoan, biglang nanlamig ang tono niya, o baka may lihim silang motibo. Natalia Leocadia, pagsisisihan mo ito. Akala mo ba ang mga taong nang ahas na guluhin ang kaganapan ng Leocadia family ay madali mong mahuli? Galit na tumayo si Daphne Leocadia at padabog na lumabas, sinara ang pinto sa likod niya. Galit ba siya dahil sa kahihiyan? Tiningnan ni Natalia Leocadia ang papaalis na figure ni Daphne Leocadia at walang pakialam na nagtanong, gawin ang interogasyon magdamag, gusto ko ng mga resulta sa loob ng kalahating oras. Hindi na kailangan ng kalahating oras, ibibigay ko sa iyo ang mga resulta ngayon. Maya-maya lang, may kakaibang boses ang biglang nanggaling sa video. Sino? Karen, sinong kasama mo? Tanong ni Manager Leocadia na nakakunot ang noo. Pinadala lang niya sina Terry Moore at Karen, at walang pangatlong tao sa Gonzales City. Matanda, habang naglalaway ka, sinadya mo akong lason ng laway mo, tapos hinubad mo ang sapatos mo. Ang amoy na iyon ay hindi ang baho ng iyong mga paa, ngunit isang gamot. Kapag pinaghalo, maaari nitong maparalisa ang isang tao, na nagiging mahina at walang malay sa maikling panahon. Ngayon, sobrang curious ako, Shalom Yero mula sa Medicine King Valley, ano siya sa iyo? Isang serye ng mga boses ang dumating, na nagparamdam sa mga miyembro ng Leocadia family na maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay. May malay ka pa ba pagkatapos kong malason? Medyo nanginginig ang boses ni Karen. Karen, sinong kausap mo? Galit na tanong ni Manager Leocadia. Bingi ba siya? Hindi ba niya narinig ang sarili niyang tanong? Ang lason mo, sa totoo lang, ay hindi sapat. Siya nga pala, hindi mo pa ako sinasagot. Shalom Yero mula sa Medicine King Valley, ano siya sa iyo? Terry Moore, dito, bang. Pagkatapos ay ang tunog ng nabasag na salamin. Pagkatapos noon, namayani ang katahimikan.
Tanging tunog lamang ng mga yabag ang natitira. Karen, anong balak mo? Medyo nabalisa ang puso ni Natalia Leocadia. Ngunit pinatatag pa rin niya ang nerbiyos ng lahat, hindi kailangang magpanik, alam ninyong lahat ang kakayahan ni Terry Moore. At kasama si Karen, itong eksperto. Ikaw ba, Natalia Leocadia? Bago pa man siya makatapos, isang malamig na boses ang hamarang sa kanya. Sa screen ay lumitaw ang isang estranghero, ngunit isang lalaking pamilyar sa lahat ng naruroon. Julius Reed. Laking gulat ni Natalia Leocadia nang makita si Julius Reed sa big screen kaya nauutol siya. Ang gumaganap na family head ng Leocadia family, isang kilalang figure sa Gonzales City, at ang acting chairman ng High Heaven Group. At gayon pa man, sa ganoong oras, nauutol siya. Ako ito. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono mula sa lupa, hinaypan ang alikabok sa screen, sinabi ko sa iyo noon na hugasan ang iyong leeg, ngayon sabihin mo sa akin, malinis ba ito? Ikaw, masyado kang mayabang. Nanginginig sa galit si Natalia Leocadia. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, siya, bilang Leocadia family head, ay pinagbantaan. Nasaan sina Karen at Terry Moore? Galit siyang umungol. Gayunpaman, walang tugon mula sa telepono. Hindi isang tunog mula kay Terry Moore, ang malakas ang kamay, o mula kay Karen, ang master ng lason. Pagkatapos ng bagong taon, kukunin ko ang buhay mo. Si Julius Reed, malapit sa screen, ay inayos ang kanyang buhok, enjoy your last New Year. Oh, and by the way, not many people in the Leocadia family know that you had Karen poison the old man, right? Paano ito nangyari? Ang matandang master ay talagang nilason ni Karen. Sinabi ko na, ang matandang master ay nasa mabuting kalusugan, paano siya biglang mahulog? Maaaring hindi tulad ng sinabi ni Julius Reed, sinusubukan niyang pukawin ang gulo sa pagitan namin ni Manager Leocadia. Agad na nagkagulo ang Leocadia Family Conference Room. Tumahimik ang lahat, nagmamadaling ibinaba ni Natalia Leocadia ang video, may pawis sa kanyang noo. Ang bagay na ito ay lubos na kumpidensyal. Kahit ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay hindi alam na si Karen ay isang dalubhasa sa lason. Paano nalaman ng binatang ito? Mga Ginoo, tinitiyak ko sa inyo sa aking personal na integridad, hinding-hindi ko lalasunin ang aking ama. Ito lang, ang lahat ng pakana ng magnanakaw na iyon na si Julius Reed na magunjok sa pagitan natin. Sa isang iglap na basa ang likod ni Natalia Leocadia. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, at ipinaliwanag sa halos daang tao sa kanyang harapan, huwag kang maniwala sa kanya, si Karen lang ang aking strategist, mayroon siyang malaking kakayahan, paano niya posibleng lason ang sinuman. Ngunit ang tanging natanggap niya bilang tugon ay katahimikan. Sa panahong ganito, dapat tayong magkaisa, hindi natin hahayaang hatiin tayo ng iba. Bakit gustong lasunin ni Manager Leocadia ang sarili niyang ama? Sinong maniniwala sa kalokohang iyon? Ganyan ka-clumsy na taktika, sinisiraan ang pamilya natin Leocadia. Kung naniniwala ka, naloko ka. Agad namang tumayo ang mga taga-suporta ni Natalia Leocadia bilang suporta. Nang makita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Natalia Leocadia. Kahit ano paman, ang sakit ng matandang master ay kakaiba, at mayroon kaming dahilan upang maghinala sa anumang pagkakataon. Kaya lang, tumayo si Florian Leocadia at sinabing may mabagsik na mukha, simula ngayon, ang pangangalaga ng matandang master ay magkatuwang. Kuya, ito rin ay para maiwasan ang anumang pagdududa sa iyo. Kung talagang inosente ka, hindi ka tatanggi, di ba? Baloney, little brother, nagdududa ka ba sa kuya mo? Agad namang tumalon si Ursula Leocadia, isang masugid na taga-suporta ni Natalia Leocadia, upang harapin si Florian Leocadia. Tama na. Mariin na ikinuyom ni Natalia Leocadia ang kanyang mga kamao, mahigpit ang kanyang mukha, Will. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 578-578. Kuya, bakit kailangang baguhin ng mga salita ng isang kaaway ang ating Leocadia family? Nag-aatubili na sinabi ni Ursula Leocadia, mula nang magkasakit si Itay, ikaw na ang nag-alaga sa kanya. Ngayong hindi na makakarating ang matandang guro, gusto mo bang madamay ang lahat?
Matapos magkasakit si Old Master Leocadia, si Natalia Leocadia, na kumikilos bilang proxy family head ng Leocadia family, ay ganap na responsable para sa pagpapaospital at paggamot ng Old Master. Ito ay dapat asahan, ngunit ang mga salita ni Julius Reed ay nagtanim ng mga binhi ng pagdududa sa mga puso ng mga miyembro ng pamilya Leocadia. Nang makitang nasa huling paa na ang matandang guro, hindi nag-isip si Natalia Leocadia na ilipat ang taong nag-aalaga sa kanya. Minsang sinabi ni Karen na kapag nakapasok na ang lason na ito sa katawan, tiyak ang kamatayan. Ang Old Master Leocadia ay may higit sa kalahating buwan upang mabuhay, at sa ganoong kritikal na yugto, si Natalia ay walang intensyon na makipagsapalaran. Kapag namatay ang Old Master, natural na para kay Natalia na maging bagong family head. Pagkatapos ay maaari niyang ayusin ang mga bagong sama ng loob at mga lumang hinaing ng magkasama. No need to say more. Malinis ang konsensya ko, kaya bakit ko papakialam ang chismis ng ibang tao? Matuwid na tumanggi si Natalia Leocadia at pagkatapos ay umupo muli sa kanyang upuan, huminga ng malalim at sinabing, ipagpaliban natin ang pagpupulong ngayon dito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Tutuloy tayo bukas ng umaga. Nang matapos ay umalis na siya sa mga mata ng lahat. Kuwit, Terry Moore, muntik mo na akong mapatay. Sa isang sira-sirang bodega sa Gonzales City, nakahiga si Karen sa isang tambak ng sirang dayami, na natatakpan ng isang piraso ng damit. Walang tigil ang pagmumura. Anong magagawa ko? Malungkot na sagot ni Terry Moore, nakaupo sa isang sulok ng bodega at nililinis ang isang sugat sa kanyang braso. Naputol na siya ng salamin nang tumalon siya pababa mula sa itaas na palapag. Namuo na ang dugo, ngunit hindi maganda ang hitsura. Hindi ba dapat ikaw ang numero 1 eksperto sa kabisera? Bakit isang suntok mo lang ako kinuha at tumalon pababa ng gusali? Habang pinag-iisipan ito ni Karen, mas lalo siyang nagalit, bumubulong, nakakahiya na eksperto. Hindi man lang siya handa sa pag-iisip para sa pagtalon na iyon mula sa gusali. Tumalon sila mula sa mahigit 10 palapag, at halos matakot siya hanggang mamatay. Sa kabutihang palad, si Terry Moore ay medyo sanay at pinamamahalaan ang ilang mga pagbabago sa hangin, na pumihil sa kanila na mamatay sa epekto. Hindi ako kailanman nag-claim na ako ang numero 1 dalubhasa sa kabisera. Kayong mga taong nagsasample ng ginto sa aking mukha. Binigyan siya ni Terry Moore ng masamang tingin. Pagkatapos ng suntok na iyon, alam ko na ang lakas ng kalaban. Kung 2 suntok lang iyon, wala sa amin ang nakatakas. Seryoso, lumingon si Karen sa kanyang ulo, nagtanong na may halong paniniwala at pagdududa, ang kanyang mukha seryoso. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Sumagot si Terry Moore sa isang matunog na boses, malinaw na wala sa magandang kalagayan. Ganoon ba siya kabigat? Hindi pa rin makapaniwala si Karen. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Terry Moore. Kung talagang ganoon kabigat ang kalaban, hindi kaya napakadelikado ng kanilang sitwasyon. Napakabigat. Lumapit si Terry Moore kay Karen at iniunat ang isang kamay. Nasira. Marahang hinawakan ni Karen ang isang daliri ni Terry Moore. Ang daliri ay malinaw na nabali dahil sa matinding impact, na nakabitin sa pamamagitan lamang ng balat. Oo, tumanggaw si Terry Moore. Nabali ang 2 daliri. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, ako ang gumawa ng unang hakbang. Dam! Tumalon si Karen mula sa tambak ng dayami, isang parang langgam sa mainit na kawali. We're done for. We're done for. I thought it would be a easy job, especially with you, the big guy, around. Who knew we will run into an expert even crazier than you? Ngayon nawala ang mga phone namin at wala kaming dalang pera. Ano ang gagawin namin? Paano kung? Tiningnan ni Terry Moore si Karen pataas at pababa at sinabing may nakakalokong ngiti, nakikiusap ka. Sa tingin mo nakakatawa iyon. Dumilim ang mukha ni Karen habang tinuturo ang sarili. Ako ay nasa isang malaking edad, sa ganoong katanda, gusto mo akong Ma'am Alamos. Binata, wala kang paggalang sa matatanda at bata. Puno ng kulubot ang kanyang mukha, at pumuti ang kanyang buhok. Sa katunayan, siya ay lumilitaw na siya ay nasa edad na 60 o 70. Karen, kaya mong lokohin ang iba, pero kaya mo ba akong lokohin? Lumapit si Terry Moore sa straw heap, humiga ng tuwid, at sinabi habang nakatingin sa gilid,
Kamukha mo ang hitsura mo dahil sa pagkalason sa droga. Sa totoo lang, wala ka pang 30 taong gulang, halos kasing edad ko. Alam mo yun. Halatang natakot si Karen. Sikreto niya iyon. 3 taon na ang nakalilipas, siya ay gumagawa ng gamot sa kanyang Panginoon, at sa kanyang pananabik para sa mabilis na tagumpay, palihim siyang umiinom ng tableta habang wala ang kanyang amo. Bilang isang resulta, siya ay nahimatay sa loob ng 7 araw at 7 gabi, at nang dumating siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ganitong estado. Matanda na, para siyang nasa 60s o 70s. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito, kahit si Natalia Leocadia ay hindi masyadong malinaw tungkol dito. Paano nalaman ni Terry Moore? Ikaw ay lasing at ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Tinalikuran ni Terry Moore ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata para matulog ng mag-isa. Mukhang may ganoong pangyayari. Sinubukan ni Karen na alalahanin, at sa wakas ay umiling, kalimutan mo na, hindi na ako iinom. Ang pag-inom ay humahantong sa gulo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi na ako makakabalik, at hindi na ako makakausap sa kabisera. Kailangan kong mag-isip ng kung ano. Hahanapin ko ang babaeng iyon sa araw at magiging bodyguard niya. Hindi bababa sa 200,000 sa isang buwan, na may pagkain at tuluyan. Si Terry Moore ay ngumunguya ng straw, kinakausap ang sarili. Ano naman sa akin? Nagtaas ng kilay si Karen. Sa kanyang kasalukuyang nakakatakot na hitsura, dapat ba siyang makahanap ng isang matandang babae? Maaari mo siyang tanungin kung wala siyang ama, at kung mayroon siya, maaari kang maging ninong niya. Si Terry Moore ay bihirang ngumiti, nagpatuloy sa pagtulog pagkatapos nito. Talaga, bakit kailangan kong lumabas at humawak ng negosyo sa iyo? Bumantong hininga si Karen, tumalikod, at bumalik sa tumpok ng dayami, nagsimulang mag-isip kung paano takasan ang kasalukuyang suliranin. Base sa dati nilang karanasan sa hotel, siguradong hindi sila masyadong nakakaakit ng atensyon sa labas. Kung may nakakita sa kanila, ito na ang katapusan. Ngunit hindi sila maaaring manatili na lamang sa bodega ng tuluyan. Kalimutan mo na, haharapin ko bukas. Bumantong hininga siya, kumikit, at nagsimulang matulog. Kuwit, matapos pananakot kay Natalia Leocadia, dirdiretsong lumabas ng hotel si Julius Reed. Hindi niya inaasahan na isang disipulo mula sa Medicine King Valley ang makikisali. Ang mga bagay ay nagiging mas masigla sa maliit na lugar ng Gonzales City. Ngunit bago ang bagong taon, malamang na hindi kumikilos ang mga taga Five River Province. Sa labanan sa tabi ng ilog, napatay niya ang pangunahing puwersa ng Michael family at ng Boulevard League, at ang babae ay mahigpit na sinusubaybayan ng 10,000 Mountain Alliance. Kahit papaano ay magkaroon siya ng mapayapang bagong taon. Pero paglabas niya ng hotel, tumunog ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Itay Huntington. Anong meron? Medyo lamambat ang tono ni Julius Reed. Kahapon, dahil sa kanya, si Itay Huntington ay nasample ni Winona Leocadia, kaya medyo nakonsensya si Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay walang dating relasyon, at ang desisyon ni Itay Huntington na tulungan siyang i-clear ang eksena ay talagang isang matapang na hakbang. Kumain ka na ba? Sa telepono, muling lumabas ang magnetic voice ni Itay Huntington. Ako ay, sa kalagitnaan ng pagsasalita, walang magawa si Julius Reed, hindi pa ako kumakain. Buti, wala pa. Magpapadala ako ng susando sa'yo, sabihin mo lang sa akin ang lokasyon mo. Natatawang sabi ni Itay Huntington, mukhang in high spirit. Sa labas na lang ako kakain. Si Julius Reed ay hindi gustong masangkot kay Itay Huntington. Ang ganyang babae, mas mabuting iwasan. Kung pinalaki ni Anna Harris ang mga bagay, kailangan niyang magpaliwanag kay Itay Huntington pagbalik niya. Mayroon akong business deal ngayong gabi, at mas magiging komportable ako kasama ka doon. Ang hapunan ang magiging paraan ko ng pasasalamat sa iyong tulong. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Itay Huntington, steamed king crab, lobster, at gayon din. Nasa harap ako ng Sheraton Hotel, sa Future Street. Sabihin sa iyong driver na magmadali. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono at napalunok. Talagang masarap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 579, pagsakay sa maling kotse sa Lungguhit 1. Makalipas ang 5 minuto, isang BMW ang pumarada sa harap ng Sheraton Hotel. Mr. Reed, hello, ako ang driver na pinadala ni Miss Huntington. Pagkababa ng bintana ng sasakyan ay nagsalita ang lalaking nasa loob na nakasuot ng sunglass. Napakagaling. Direktang binuksan ni Julius Reed ang pinto at umupo sa passenger seat. Sa likod niya, may dalawa pang lalaki, nakasuot din ng sunglasses. Napakaraming tao, nakangiting sabi ni Julius Reed, na nakatingin sa rearview mirror. Tama, Miss Huntington, para masigurado ang iyong kaligtasan, partikular na nagdagdag ng mga tauhan. Mr. Reed, mayroon ka bang anumang mga alalahanin? Dahan-daang pinaandar ng driver ang sasakyan habang hindi mapakali si Julius Reed. At ang dalawang tao sa likod niya ay labis na kinakabahan, ang kanilang mga kamay ay patuloy na nakapatong sa kanilang mga baywang. Wala lang, medyo may gusto sa akin ang mismo ah. Natatawang biro ni Julius Reed. Ang aming miss ay palaging may mataas na paggalang kay Mr. Reed, kaya siya ay partikular na nag-utos na protektahan ang iyong kaligtasan sa pagdating. Namumuo ang pawis sa noo ng driver, pero pinilit niyang ngumiti at sinabing, alam mo, medyo magulo ang mga pangyayari sa Gonzales City nitong mga nakaraang araw. Oo, alam ko. Iniisip ko lang kung gaano talaga ako nirerespeto ng mismo. Ngayong gabi, aakyat ba siya sa kama ko? Alam mo ba? Lumapit pa si Julius Reed sa driver, mas lalong kinabahan ang dalawang lalaki sa likod niya, pero pilit nilang pinigilan ang sarili. Nagmamaneho pa rin ang sasakyan sa downtown area, hindi masyadong mabilis ang takbo, at maraming tao sa paligid. Ito, ang driver ay nagpakawala ng isang pilit na tawa, kung ano ang mangyayari sa pagitan mo at ng aming miss ay hindi isang bagay na kaming mga utusan ay maglakas loob na makialam. Malalaman mo pagdating mo doon. Nako, na-excite ako sa wala noon. Pero alam mo ba, kanina lang, nagkaroon ng intimate encounter sa akin ang mismo. Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono, sinulyapan ito, ha? Bakit walang signal? Ito ang downtown area. Hindi rin kami sigurado, baka may line maintenance ngayon. Sabi ng driver, sinusubukang ipaliwanag. Kung gayon, may dala ka bang mga cellphone? Paano kung hindi ako makontak ni Miss Huntington at maging balisa? Napalingon si Julius Reed sa gilid, at agad namang umiling ang dalawang bodyguard. Narito ang bagay. Huminto ang driver sa isang traffic light at lumingon upang ipaliwanag. Kapag lumabas kami para sa misyon, kadalasan ay hindi kami pinapayagang magdala ng mga mobile phone, upang maiwasan ang pagsubaybay sa kinaroroonan ng kabilang partido. Medyo maislan. Tumango si Julius Reed, inilabas ang kanyang telepono sa bintana. Oy, mukhang may konting signal ngayon. Siguro, hindi masyadong maganda ang signal ngayon. Pinaikit ng driver ang kanyang mga mata at binilisan, patungo sa labas. Agad na tumaas ang takbo ng sasakyan, na umaabot sa mahigit 100 milya bawat oras sa lugar ng bayan. Hoy, nagda-drug racing ba kayo? Halos hindi na makaupo si Julius Reed, naramdaman ang malakas na sensasyon ng biglang napaatras. Kami ay napipilitan para sa oras, mangyaring tiisin mo kami. Lalong dumami ang mga butil ng pawis sa ulo ng driver nang mas idiniin niya ang pedal ng gas. Ang bilis tuloy tumaas. Mukhang hindi ito ang daan patungo sa lugar ni Miss Huntington, hindi ba? Si Julius Reed ay tumingin sa labas ng bintana sa mga kalye habang ang BMW ay diretsyong bumilis patungo sa mga suburb. Kung negosyo ang pag-uusapan ni Itay Huntington, hindi ito maaaring nasa suburb. At sa paghusga sa menu na inilarawan niya, hindi rin ito mukhang isang bagay na makikita mo sa mga suburb. Ang miss ay nasa isang farmhouse sa labas. Ang kabilang partido ay isang taong bumalik mula sa ibang bansa at medyo interesado sa mga restoran na ito na may tema sa kanayunan. Ang driver ay patuloy na nagpapaliwanag habang tinutulak ang bilis ng higit sa 100 milya bawat oras. Sa bukas na kalye, umuungal ang BMW habang diretso itong tumakbo patungo sa mga suburb. Hoy, ang bigat ng signal jammer na yan, hindi mo na kailangan buhatin, di ba? Makalipas ang halos 5 minuto, biglang nagsalita si Julius Reed. Anong signal jammer? Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Ang lalaking nakaupo sa likod ay halatang tensyonado, nauutol habang nagsasalita. Kasabay nito, mahinhin niyang itinulak ang isang bagay sa likod ng kanyang baywang. Oh, dapat ba tayong tumigil at tatawagan ko si Miss Huntington? Kinamayan ni Julius Reed ang cellphone. Tingnan mo, nasa suburb na tayo, wala pa ring signal. Cut the fucking crap. Maya-maya lang ay nakaramdam sila ng lamig. Ang bodyguard sa backseat ay naglabas ng dart sa kanyang baywang at itinutok sa ulo ni Julius Reed. Manatili ka lang, o kaya'y sabujin ko ang utak mo gamit ang isang dart. Mabangis na sabi ng lalaki. Anong nangyayari? Guest ako ni Miss Huntington, nawala ka na ba? Nagkunwaring nagulat si Julius Reed, ngunit sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Oo naman, hindi na may tatago ang buntot ng fox. Hey, Miss Huntington. Isang malamig na tawa din ang pinakawalan ng driver, kami ay mga tauhan ni Miss Lopez. Itay Huntington, ang asong iyon, ay wala pa rin kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari. Payo ko sa iyo na manahimik ka, kung hindi, diretso ka na naming paalisan sa mundong ito. Habang nagsasalita siya, ang lalaking nasa likod ni Julius Reed ay muling tinusok ng dart. Ano? Hindi kayo mga tauhan ni Itay Huntington. Saka paano mo nalaman na dadalo ako sa dinner party ni Itay Huntington? Si Julius Reed ay kumilos ng labis na nataranta. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ha, natatakot ka ngayon, hindi ba? Ang driver sa wakas ay nakaka-relax, ang takot ay nagpapahina sa kanyang mga paa habang nasa biyahe. Kung alam mong mangyayari ito ngayon, bakit mo sinalungat ang aming Miss Lopez? Akala mo ay isang taong matigas, ginawa akong natakot bilang impyerno sa lahat ng paraan dito. Miss Lopez, Jennifer Lopez. Nanlaki ang mga mata ni Julius Reed nang biglang may na-realize, hindi naman talaga siya, di ba? She's come to Gonzales City. Si Jennifer Lopez ay hindi maaaring nasa Gonzales City. Lahat ng Gonzales City ay nasa ilalim ng relo ni Aaron Jackson. Kung pumunta si Jennifer Lopez dito, siguradong naabisuhan na si Julius Reed. Manahimik ka. Sa tingin mo, matatawag mo ng ganyan ang pangalan ni Miss Lopez. Ang driver ay naiinip na sinabi, Number 2, shut him up. Mas maganda ang ugali mo. Tinusok ni Number 2 ang dart pasulong, malakas na nagbanta, isa pang salita at babasagin ko ang bungo mo. Jennifer Lopez, si Miss Lopez talaga yan. Total, may mga litrato akong nakikipag-cozy sa isang lalaki. Interesado kayo? Ngumisi si Julius Reed sa tatlong tao sa loob ng sasakyan, punong-puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Damn it, dapat pasabugan ko ang ulo niya. Parang nawawalan na ng pasensya si Number 2. Hindi pwede, sabi ni Brother Beaumont, kailangan natin siyang buhay. Mabilis na pinatigil ng driver ang mapusok na pag-iisip ng kanyang kapatid, kung papatayin mo siya, si Miss Lopez ang masisira sa ulo mo. Ngunit siya ay naglakas loob na insultuhan si Miss Lopez. Umirap si Number 2, nangangati ang mga ngipin niyang kumilos, pwede ba natin siyang bugbugin? Siyempre hindi, lumingon si Julius Reed at inilahad ang kanyang kamay, tingnan mo, ano ito? Isang dart. Nanlaki ang mga mata ni Number 2 sa pagtataka, saan galing? Mukhang galing sa baril mo. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, kaya ngayon, sino ang biktima, at sino ang mangangaso? Imposible. Inilipat ng Number 2 ang dart sa kanan at hinayla ng malakas ang gatilyo. Click. Ang tunog ng tuyong apoy. Paano ito posible? Bago pa siya makapag-react, inilapat ni Julius Reed ang dart sa noo ni Number 2 ng may lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 580, narito ang pumatay ngayon sa lungguhit isa. Pumalakpak. Ang pangalawa sa pinakamatanda, na may hawak na isang gawang bahay na dart box, ay hindi man lang namalayan ang nangyari. Tumagilid ang ulo niya sa isang tabi, at namatay siya sa likurang upuan. Ang dart ay diretsyong napunta sa kanyang noo, at agad na nabahira ng dugo ang kanyang shirt na pula. Kung ayaw mong mamatay, magmaneho ka na lang ng normal. Tumalikod si Julius Reed at walang ingat na inihagis ang dart sa kandanggan ng taong buhay pa sa likuran niya. Patayin mo rin yang jammer mo, huwag mo akong gawin sa sarili ko. Paano? Paano mo nalaman? Nanginginig ang lalaking nasa likuran niya habang inilagay ang kamay sa jammer,
Nag-aalangan kong tatanggalin ang kuryente. Itigil mo na ang walang kwentang pagtutol mo. Kung kaya kong lansagin ang dart nang hindi niya nalalaman, sa tingin mo ba hindi ko mapapansin ang maliliit mong kalokohan? Dinukot ni Julius Reed ang kanang bulsa ng pantalon ng driver at kinurot ito ng husto. Basag. Napasigaw ang driver sa matinding paghihirap, at ang sasakyan ay umaalog-alog. Ngunit ang kanyang mayamang karanasan sa pagmamaneho ay mabilis na nagpatatag sa sasakyan. Huwag mo nang isipin ang pagsenyas ng tulong, papatayin talaga kita. Marahang inalis ni Julius Reed ang kamay niya. Sa kanang bulsa ng pantalon ng driver, may sirang telepono at naputol ang kanang kamay. Huminga ng malalim ang driver at, na may pagkibot sa gilid ng kanyang bibig, nagtanong, paano mo nalaman? Hindi kami mga tao ni Itay Huntington. Hindi niya maintindihan, naging seamless silang tatlo sa kanilang panlilinlang, paano sila napagmasdan. Sa lahat ng paraan sila ay naging maingat at maingat. Maging ang mga dahilan na kanilang ibinigay ay sapat na kapanipaniwala. Ngunit ang lalaking nasa harapan nila ay naghinala na simula nang sumakay siya sa sasakyan. Ano ang reaksyon mo noong ininsulto ko lang si Jennifer Lopez? Itinaas ni Julius Reed ang isang kamay at gumawa ng gun gesture, itinutok ito sa kanyang sarili at ginagaya ang putok ng baril, biu-biu. Gusto mo akong patayin? Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya sa driver, ngunit noong sinabi kong gusto kong matulog kay Itay Huntington, wala ka man lang reaksyon. Paano ka posibleng maging empleyado ng Itay Huntington? Third kapatid, bunutin mo ang jammer. Ang driver, na tinitiis ang matinding sakit ng putol na kamay, ay nagmamaneho gamit ang isang kamay habang bumagal ang takbo ng sasakyan. Ang pangatlong kapatid ay nag-aalangan na pinatay ang switch ng jammer. Agad na bumalik ang signal ng telepono. Patuloy na magmaneho gaya ng dati, ayon sa orihinal na ruta. Inilabas ni Julius Reed ang kanyang cellphone at sinabi sa driver, "If you try any tricks, I'll make your life a living hell." As an employee of Jennifer Lopez, you should know that I can even get her compromising photos, so dealing with you guys is not a big deal. Pagkasabi nito, dinail niya ang numero ni Itay Huntington. Hoy, Julius Reed, nasaan ka? Nagpunta doon ang mga tao ko, pero wala ka sa entrance ng Sheraton Hotel. At hindi rin kita makontak sa telepono. Hindi mo naman ako sinusubukang tumayo, di ba? Medyo hindi masaya ang tono ni Itay Huntington sa telepono, at mabilis siyang nagsalita na parang isang string ng mga paputok. Nasa kotse ako, pero hulaan mo, kotse ito ni Jennifer Lopez. Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, mukhang malate ako sa pagpunta sa iyo. Jennifer Lopez. Nang marinig ang pangalang ito, biglang naging tense ang tono ni Itay Huntington, huwag mo akong biro. Hindi ako nagbibiro. May kasama ka mula sa kampo ni Jennifer Lopez sa tabi mo. Ang especially iyan na ito ay naglabas ng impormasyon, at ang mga tao ni Jennifer Lopez ay nakarating sa akin bago mo magawa. Sa kalmadong boses, nagpatuloy si Julius Reed, mag-ingat ka. Ang taong may akses sa impormasyong ito ay dapat na isang taong malapit sa iyo. Sandali lang. Ibinulong ni Itay Huntington ang mga salitang ito, at ang tanging tunog lamang sa telepono ay ang pag-click ng mataas na takong. Makalipas ang halos kalahating minuto, muling narinig ang tunog ng umaagos na tubig. Ayos ka lang ba? Nag-aalala si Itay Huntington, ibigay mo sa akin ang address, may ipapadala ako. Napaka-decisive ng tono niya. No need, I can handle this little issue. Ikaw naman, hanapin mo ang nunal. Kung hindi, lalala lang ang gulo. Tinanggihan ni Julius Reed ang magandang alok ni Itay Huntington, isipin mo itong isang wake-up call. Sa isang regular na araw, sa tingin mo ay maayos ang lahat, ngunit ngayon ay may nagtanim ng isang especially iya sa ilalim mismo ng iyong ilong, at hindi mo man lang napansin. Sisimulan ko na agad ang paghahanap. Mahinang wika ni Itay Huntington. Sa telepono, ang tunog ng umaagos na tubig ay nagpatuloy, isang taktika na ginamit niya upang makagambala sa sinumang eavesdroppers. Gaano katagal bago ka makabalik? Dapat talaga may ipadala ako. Hindi siya mapakali. Bilang isang matandang karibal, alam na alam ni Itay Huntington ang mga pamamaraan ni Jennifer Lopez. Ang babaeng ito ay parehong walang awa at walang awa,
Ngayong naglik na ang mga nakakompromisong larawan, tiyak na magpapadala siya ng Shadow Warrior. Bukod dito, ang operasyon sa pagkakataong ito ay Maceland, kaya't kahit siya ay hindi napansin. Hindi na kailangan, kalahating oras kung mabilis, 1 oras kung mabagal. Napatingin si Julius Reed sa kanyang relo, yumoko para kunin ang pansamantalang parking permit sa likod ng front windshield, at pagkatapos ay marahang pinitik iyon. Thwak! Ang parking permit, na parang isang matalim na kutsilyo, ay direktang bumulusok sa dibdib ng number 3 sa likod niya. Anong mali? Napansin ni Itay Huntington na may naka-off sa telepono at agad na nag-aalalang nagtanong. Mamaya na tayo mag-usap, ay ferret out mo muna ang nunal. Pagkasabi noon, ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Ano, paulit-ulit na hinahamon ang aking mga limitasyon. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang driver at sinabing may malamig na ngiti, kung wala ka, mahahanap ko pa rin ang address. Habang siya ay tumatawag ngayon, si number 3 ay tahimik na naglabas ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang dibdib. Sa kasamaang palad, bago pa siya makakilos ay natusok na siya sa puso ng parking permit. Makikipagtulungan ako, talagang makikipagtulungan ako. Natakot ang driver dahil sa pagkamatay ng kanyang 2 kapatid. Nakalimutan pa niya ang sakit ng pagkabali ng kanang kamay. Ang kotse ay nagpatuloy sa pagmamaneho sa mga suburb, at pagkatapos ng halos 5 minuto, huminto ito sa harap ng isang farmhouse estate. Nakarating na kami. Nanginginig na itinuro ng driver ang pasukan, narito ang kanilang mga tao. Salamat. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed, saka biglang sinuntok ang templa ng driver. Swish! Bumagsak ang katawan ng driver sa manibela, patay na nakadilat pa ang mga mata. Sorry, nadulas ang kamay ko. Si Julius Reed ay naglabas ng 100 yuan na papel mula sa kanyang bulsa at ipinasok ito sa nakanganga na bibig ng driver. Pagkatapos ay kumuha siya ng lighter at sinunog. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng sasakyan. Ang pumatay. May karatula sa entrance ng estate. Tinawag itong Baccarat. Inayos ni Julius Reed ang kanyang mga damit, pinunasan ang alikabok, at humakbang patungo sa pasukan ng estate, bahagyang itinulak ang front gate. Nakabold ang gate mula sa loob. Tila, hindi ito mabubuksan nang walang pahintulot ng isang tao sa loob. Umiling si Julius Reed, tumalikod, at naglakad palayo. Pagkatapos ng 10 hakbang, tumalikod siya. Tumalon. Tumakbo siya sa lupa na parang cheetah ng buong bilis. Nang malapit na niyang marating ang nakalock na gate na bakal, tumawid siya, diretsyong hinampas ang kabuuan nito. Swish! Diretsyong ibinagsak ang gate. Agad na nadurudge ng 100 kilo na tarangkahan ang isang hindi inaasahang bodyguard sa likod ng pinto. Ang mga pako. Habang umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan, casual na pinunasan ni Julius Reed ang alikabok sa kanyang balikat at humakbang sa tarangkahan, naglakad papunta sa looban ng estate. Sino ka? Isang bodyguard na muntik nang nakatakas sa kamatayan ay inilabas ang kanyang mga nunchuck mula sa kanyang baywang at tumingin kay Julius Reed, nanginginig, sino ka? Anong ginagawa mo? Nakakaloka ang eksenang ito na hindi man lang nila naintindihan ang nangyari. Lalaki ba ito o halimaw? Paanong madaling matamba ang gayong matibay na pintuang bakal? Tanging mga sirang tanikala lamang ang natitira sa mga semento na dingding sa magkabilang gilid ng gate. Ang pangalan ko ay Julius Reed, at pumunta ako rito para pumatay. Lumingon si Julius Reed, dahan-daang yumuko. Basag. Isang maliit na pinto sa loob ng malaking gate ang napunit niya at saka malakas na binasag sa nagtatanong na bodyguard. Boom! Isang malakas na ingay ang kumulog. Direktang ibinagsak ng bakal na pinto ang sementong pader. Dugo na hinaluan ng lupa ay dahan-daang lumabas.